Hello po mga kababayan, balik po tayo. This is Nancy Bicolana at pag-usapan po natin ang ganap uli sa atin sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, napapansin ko na mayroong nagtatampo na bakit daw po hindi piniga itong si Bunuan. Hindi po ba si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay nag-resign? Kahit na po sinabi niya noon na paninindigan niya at hindi siya magre-resign dahil sabi po niya mga kababayan, yun daw pong pagre-resign ay hindi sagot. Kumbaga parang hindi raw po niya tatakbuhan o tatalikuran ang kanyang responsibilidad. Pero parang sinasabing, para kumbaga, 1 week later, nag-resign. So ito po mga kababayan, sinasabi nila bakit hindi piniga. Ang sabi ko naman dito hindi po ito yung topic natin. Gusto ko lang anuhin yung mga bumabanat na ba't hindi raw po piniga. Kung noon nga po na si Secretary Manuel Bunuan na DPWH pa siya, hindi pa siya nagre-resign, hindi nga po siya makasagot. 'Di ba? Hindi po siya nagbibigay ng anong mga sagot at panay ang tingin niya sa kanyang mga kasamahan. Nagre-rely po siya sa iba. Parang katulad po lamang nitong si Bongbong Marcos. Nagre-rely lamang siya sa kung anong sasabihin sa kanya. Because nga po, mga kababayan, kung talagang hands-on itong si Bunuan, hindi po makakarating dito ang sitwasyon. Katulad din po ni Bongbong Marcos, kung hands-on po siya, maayos po siyang leader, hindi po magkakaganito ang bansa natin. Ngayon mga kababayan bago tayo pumunta kay Senator Marcolita, ngayon pinababango si Marcos. Kasi ganda raw ng ginawa na magkakaroon daw ng independent committee o commission na mag-iimbestiga dito. Meron pa silang kukunin si Magalong at lahat. Yes! Sino na naman ang gagamitin mo? 'Di ba? Again, kung gusto mong matapos ito, matapos ito, ikaw at ikaw lang ang makakasolve nito, Bongbong Marcos. Baka nagpapanik ka na talagang mahahalata, talagang wala kayo nagawa. So ngayon, magtututuro ka. Ang problema dyan, baka accidentally mo nang nawarningan yung mga tao. Diba, balita nga, may nag-aalisa na, di ba? Either aksidente mong nawarningan sila or talagang gusto mong warningan sila. I don't know. But once again, kung gusto mong ayusin ito, ang flood control issue, ang corruption at lahat, ikaw at ikaw lang ang makakasolve nito. Huwag kang umasa sa mga nasa palibot sa iyo kasi obviously, Bongbong Marcos, June pa lang, maybe even before June, nakakatanggap ka na ng hindi or false completed project. Di ba? Hindi ba? Bago ka mag-SONA, alam mo na to, di ba? Pero ngayon mo sinabi sa SONA dahil kailangan mong gumawa ng paraan kasi nga po, trilyon ang ginastos dito sa flood control, lalong binaha. Meaning to say, hindi ginastos para sa flood control ito, para sa taong bayan, merong talagang kumita dito. Ikaw at ikaw lang. Maasa kasi ng umaasa Tapos ngayon, pabango pa. Ito naman si Lacson. Talagang hangang-hanga kay Marcos. Kayo yung mga, tsaka yung mga umaangal kay Senator Marcolita, lalo na yung mga government officials, lalo na yung mga senador, wag na kayo magselos. You had your day. You had your time. You had your chance. Tumanda na kayo dyan at kayo mismo ang nagmamalaki na matanda na kami dyan. Alam na namin blah blah blah. Yun na nga Anong ginawa nyo? Tumanda na kayo dyan. Yung isa dyan, nagaling sa school, bukol ba yun? Umabot na ng 2.5 dekada halos. Ano nagawa? Dito sa korupsyon. Puro kayo pasikat Ayaw nyo matatawag na pasikat at paepal. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Gusto nyo awayin si Senator Marcolita? Gusto nyo pagsilosan? Yung isang galing din sa school bukol,
panay ang banggit na parang gusto niyang idiretso ka sa Duterte? Habang doon sa hearing, napansin niyo ba yun? O hindi ba ikaw ay dating in-appoint ng Duterte o ng first administration? Ano yun? What was that all about? Ano nangyari sa iyo? Bakit ka mga parang silos na silos? You really are not for the people. You are for yourself. Sawa na po kami. We want action. Hindi yung puro bunganga. Tagal yun ang ginagawa yan. Totoo naman, matagal na kayo dyan, matanda na kayo dyan. At ito po nga, nagbigay daw po, I guess, meron yatang nag-commit. Siguro itong si DPWH Secretary. Ang DPWH Secretary, nung last hearing na magbibigay siya ng detalyadong documentation tungkol po doon sa mga ghost project especially. Pero ngayon po mga kababayan, sabi ni Senator Marcolita, 2 lang ang ibinigay niya. Ngayon, kumbaga, sa kapipilit daw ni Senator Marcolita, nagbigay na naman si Bunuan ng panibagong document. Pero, sabi nga ni Senator Marcolita na nahirapan siyang ma-figure out yung document na parang nag-i-indicate daw po mga kababayan na mayroong parang 15 to 17 ghost project. Pero malayo pa raw pala yun mga kababayan sa alam na nila. Yun nga, parang ayaw nilang makipagtulungan, but ang kanilang sinasabi ay gustong makipagtulungan, pero yung aksyon po nila hindi mo maramdaman. Bakit po mahihirapan kayong magbigay ng information? Ngayon pong na tayo, computerized na po tayo ngayon. Hindi ba click na lang only if hindi yun burara mag-document? Kung hihingiin po yan, hindi po ba mabilis na lang kung talagang tunay kayong nagda-document ng mga yan? Kasi nga po, pera ng bayan ang ginagastos ninyo dyan. Ito po, panuorin natin. At sabi pa niya, kayong mga resource person, government official, some of government official, wag nyo daw silang subukan. Kasi nga po, kumbaga, pagod na ang taong bayan. At ito po sinasabi rin niya, na hindi daw po ito aksidente, itong nangyayaring sa ating flood control. Mukhang systematic kung pandarambong talaga ito. Kaya siguro niya, nasabi, wag nyo kaming subukan. Yes po, pagod na kasi kami na lagi na lang magpapakita. Mag-PPR katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos. Diba? Ito po. Pakinggan natin. O, panoorin natin. To our colleagues from the Department of Public Works and Highways, thank you very much for appearing today. I recall that you promised this committee an initial list of details of ghost projects. Diba? We are holding you to that promise until today. Ang nangyari po kasi, ang ipinadala lamang initially rito ay 2 ghost projects. That was not the intention. That was not the commitment made during the last hearing. That is why I have to text Secretary Bunuan and remind him that sa tanong ni Senator Jinggoy na marami naman talaga, and you replied in the affirmative. So sabi ko, meron po kasi kaming information that a certain DE already confessed to you that the amount of 7.3 billion was used for ghost projects. Wow. 7.3 billion pesos. So, mayroon na pala daw pong nag-confess sa kanya or nagtapat sa kanya kay former DPWH Bunuan, Secretary Bunuan, na meron daw pong umaabot sa 7.3 billion na ginamit sa ghost project. 7.3 billion. Sige, habol pa more sa sasakyan ni Diskaya.
Habang yung iba, nasaan yung iba? Di ba? So on the assumption that each project will cost 100 By the way, million baka isipin nyo, pinagtatanggol ko yung Diskaya. Malay ko naman yan, sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Ang ibig ko lang pong sabihin, wag sana tayong mag-focus lamang po sa sasakyan Diskaya. Kasi marami pa po eh. Trilyones nga po itong naibuhos sa flood control. Kaya sana naman, huwag tayong focus dun sa isa lang. Kasi po yung inalagay ni Marcos dyan, na 15 mga contractors po ang nilagay niya dyan, yung iba po dyan, iisa lang ang may-ari, hindi ba? Oh, sa buong Pilipinas, yun lang na 15 na yun, samantalang meron dyang ilan lang ang may-ari. So, ilan lang yung hinahabol ninyo. Di ba? Katulad ng Diskaya na yan, ilan ba yan? 6 yung asyam? Yung kanilang yung contractor nila? Ilan yung kasama sa ni BBM? Ilan pa? Iwan ko sa inyo. Easily, ang ghost projects po ay nasa vicinity of something like 70 Wow. ghost projects. Ang nangyari po, ang pinadala nyo ay 2 lang. Pagkatapos, upon my insistence, nagpadala po kayo ng isang document na hindi ko po masyadong ma-figure out, pero parang nag-i-indicate doon, you were saying that there are 17 or 15 projects na walang structure. Hindi ko po alam kung ang ibig sabihin nun, ghost projects, pero malayo pa rin po doon sa estimates na inaasahan po ng committee. So, wow. ang ginawa po namin, we utilize the data coming from the President's website, at doon po ay malinaw po na there are about 60 indicative of ghost projects, at ang iba po naman ay nakonfirma doon po sa report ni Senator Ping nung siya po ay nag-deliver ng privilege speech. Kaya sa listahan po namin ay dapat po mga 60 ghost projects sana ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan. To the Department of Budget and Management, sana po meron kayong representative. You have submitted documents which include NEP and insertions of congressional initiatives in the General Appropriations Act. Pero ang kailangan po nating malaman, sino po ang naglagay ng mga insertions na ito at saang lugar ang sakop ng mga proyektong ito. Diba? The Filipino people deserve to know who orchestrated these budgetary insertions. Correct. That may have facilitated the concentration of contracts. Hindi po namin nilalahat, pero marami dito ang insertions na maanomalya. Mamaya po ay isa-hisahin po natin yung difference po ng NEP na binigay na ceiling, for example, ng DBM sa DPWH. Pagkatapos ikukumpara natin sa GAA, napakalaki po ng diferensya talaga kung bakit meron na nga ceiling na binigay ang DBM. Pagdating sa GAA, katakot-takot na patong ang nangyari. Maring sagutin po yan siguro mamaya kung sino po yung representatives ng DBM at saka ng DPWH. Ang Bureau of Internal Revenue po ay kausap namin sapagkat kailangan din po nilang tumulong dahil po sa malawak at maanomalyang pagkakagawa ng mga flood control projects. Nakahanda po sila. Ayon po sa aming informal engagement sa kanila, nandyan lang po sila sa paligid at nakahanda na mag-issue ng LOA sa mga individual contractors na inayahan po natin. Kailangan po nating ma-ensure na ang contractors po na bibigyan ng ganitong otoridad ay mga legitimate entities capable of fulfilling their tax obligations. Sa Philippine Contractors Accreditation Board, kung nandyan po kayo, you must restate for us the requirements for contractor accreditation and explain how these 15 contractors and even more obtain their licenses across different categories. You have publicly stated that you will conduct an investigation yourselves. Pero paano natin masasabi na walang conflict of interest kung meron sa inyo ang contractor din na kasama po sa 15 na na-identify? Tas, Republic Act 4566. As we will have to read it in conjunction with RA 6713. Kailangan po kahit na contractor na member po ng board ninyo ay meron pong divestment of interest. Hindi naman po, kahit alam namin na pinapayagan naman po na
did also within the spirit of Republic Act 6713. Hindi po sa akin yun, sa kanila. Siguro may ayaw tayong marinig. Kailangan po naka-divest kayo. At ang divestment, alam naman po natin, up to 4th degree of consanguinity or affinity. Pagka hindi po ganun, hindi po tunay na divestment yun. Kaugnay na rin po namin dito ang Bureau of Immigration and Deportation. We have requested the immediate issuance of Immigration Lookout Bulletin Orders. Kailangan naming malaman kung sino ang mga nagbabalak na tumakbo para umiwas sa pananagutan. Ayun. Meron din po kaming informal discussion sa Anti-Money Laundering Council. Hmm. Sila po ay nakahanda rin at ang kanila pong assurance sa amin, minomonitor po nila ang ginagawa nating proceedings. At kinakailangan lang nila ang isang formal letter. Pero kahit wala pa po yun, nagmomonitor na sila at nag-uumpisa na sila. Kami po humihingi ng tulong sa kanila para matrack natin ang financial flows that may have been used to keep the operations of these contractors appearing very, very clean. Ang pera ng taong bayan ay hindi dapat nagiging daan para sa pandaraya. Sa Insurance Commission din po ay nakikipag-ugnayan kami para po ma-regulate po ninyo yung pag-i-issue ng mga surety bonds or performance bonds na sila yung mag-guarantee po sa pagkukumpleto ng mga projects. Hindi po ba kailangan ninyo ang notice of termination and declaration of default bago ninyo makolekta sa DPWH ang performance bonds? Yung Commission on Audit po, talagang malaki po ang aming inaasahan sa inyo. Nag-special fraud audit kayo. Nasaan na po yung fraud audit na inaanunsyo ninyo? Sabi nga po ni Senator Migs nung nakaraang hearing, we must address the elephant in the room. Meron pong, ito po, allegation lang, kailangan din nating malaman. Yung asawa po ng isang commissioner ng COA po ay isang contractor din. Wala po tayong conclusion dito. Lahat po sana ito Kita mo ay yan? maayos nating maimbestiga lahat. Kasi parang may conflict of interest nga naman doon. Paano i-audit po yung trabaho po ng contractor. Nakikita po namin yung mga pattern. Puro pangako naman yung Di ba? paggagawa ng investigation. Yun pong concentration ng 100 billion sa kontrata among the 15 contractors is not a statistical anomaly. It is evidence of systemic manipulation of our procurement process. Hindi po ito aksidente, hindi ito kaguluhan lang. Ito ay sistematikong pandarambong sa taong bayan. Sa hearing po nito, we demand the following. Complete disclosure of all ghost projects, not selective submissions. Di ba? Full identification of officials responsible for... Di parang gano'n ang nangyari di ba? Selective lang eh. Kagaya din naman si Bongbong Marcos. 15 lang. 15 ipinakita. So, nasaan yung iba? Di ba? 15 lang talaga. So, everybody else, perfect. Ganon din. Para lang naman sa akin, selective din yun. Kasi doon sa kanyang pinakitang mga listahan, hina-highlight nila doon mostly ang Diskaya. O Diskaya ba yan? Diba? Again, 15 ang nakalagay sa kanyang listahan. Ilan ang may-ari? Diba? Si Diskaya ilan? Ang pag-aari nila? Siyam ba yun? Tapos ikakabit ninyo sa Duterte na naman. Ito naman si Diskaya kasi, hindi niya malaman kung 2002, kung 2012, o 2015, 2016. Pero saan kailan sila nakakuha ng halos 31 billion contract? Kailan? Hindi ba't na blacklisted yan sa panahon ni Tatay Digong? Huwag kayong insertions, comprehensive reporting on regulatory compliance and oversight failures, immediate action on immigration lookout bulletins, transparent cooperation with anti-money laundering and internal revenue investigations, concrete measures for conflict of interest resolution, decisive administrative action against complicit officials for feature or performance or surety bonds as necessary. Sa lahat po ng mga opisyal at iba pang resource persons na nandito ngayon, huwag po kaming subukan. Ang taong bayan po ay nagbabantay at hindi...
Nagbabantay. Ang taong bayan po ay nagbabantay at pagod na po kami. Halos 3 taon ni Bongbong Marcos, walang nakikita kundi away dito, away doon, pamumulitika dito, pamumulitika doon, smuggler dito, smuggler doon, panguhuli ng mga illegal na droga na wala namang tao, kundi yung droga mismo ang kumbaga nagsusurrender. Puro po konsumisyon. Pagod na ang tao. Tapos meron pa tayong parang mga senador na parang nagsiselos pa. Aminin nyo man o hindi, dahil ang akto ninyo ay parang nagsiselos na bata. Oh, meron pa nga dyan eh. Awayan niya kami, di magkikipag-away din ako. Imbes na tumulong naman, kung talagang para kayo sa tao, bakit kailangan pa magkaganyan? Matampuhin, maramdamin. Pinagmamalaki ninyo na matagal na kayo dyan, naging senador. Ayun na nga ang problema eh. Kala nyo naman, tataas ang puri sa inyo dahil matagal na kayo dyan. Anong napala ng tao sa tagal ninyo dyan? Yung iba dyan nakadalawat kalahating dekada na. Anong napala? Hanggang ngayon, bakit mayroong ganyan? Di ba? Di ba mayroong kayong oversight function? Di ba? Tapos ngayon may dumating na new kid in town na gustong ayusin ito. Parang gusto niyo pang awayin. Parang gusto niyo pang pinturahan pa ito ng pamumulitika. This is not about you, Senador. This is about our country. This is about us. Enough. Wala naman kayo. Dilaw na dilaw nga kayo eh. Puro na lang either paninira or selos. Uy, ganda ng ginawa ni Bongbong Marcos sa paglagay niya ng Independent Commission to investigate this flood control. Ay, kukunin si Magalong. Sige, buhatin niyo ng buhatin si Marcos. But again, ang problemang flood control at problema ng bayan ay kay Marcos alone. Lalong-lalo na dito sa DPWH. Under ni Marcos yan. Nasa executive yan. Kung gusto niyang tapusin ito at gusto niyang maging maayos ang kanyang pangalan, hindi ganyan na turo. Parang kumbaga, hindi mo sinasadya or sinadya mong warningan silang lahat. Focus tayo kay Diskaya. Nawawala yung mga sasakyan ni Diskaya. Meantime, yung others, mayroon nang naglalabasan, nag-aalisan. Diba? Pagod na po ang tao. Pagod na po sa pinaggagawa ninyo. Lalo na ako, sa tanda ko ng ito, yun na lang lagi nakikita ko. Kaya akala ko, hindi pwedeng mahalin ang presidente. Pwede pala kay Tatay Digong. Kala ko talagang, ito na lang eh, gumive up na rin ako eh. Kala ko business as usual na lang. Bagong presidente, magsasalita na naman yan. Ganon din naman ang gagawin nila. Binta dito, binta doon. Diba? Privatize dito, privatize doon. Habang ang lalaki ng bahay nila. Meron ka isa-isa na presidente. Minsan sa buhay natin, dumating na may talagang pagpapahalaga sa taong bayan. Iyon pa ang inyong ipinadetain. Sa totoo lang. Alam na namin yung ginagawa ninyo. Diba? Ginagawa ninyo ang bansang Pilipinas ay sa inyo lang mga oligarko na sa inyo lang na nandiyan sa posisyon. Diba? Tao pong bahay, ang tao po ay nagagalit na at masama ang loob sa nangyayari sa atin. Kalat na o tingnan po ninyo ang social media. Mali ang ginagawa nyo. Hanggang kailan magtitiis ang taong bayan? Na pinaiikot-ikot nyo kami. Ito na, nag-resign si Bunuan. Ito na, panibago na naman. Courtesy resignation tayo. Ilang beses nang ginagawa ng administrasyon na to. Nung unang upo niya, nung ginawa niya, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption. Binuwag mo eh. So, anong ibig mong sabihin ipapakita sa atin yan? Yung sinasabi mong continuation, unang-una mong giniba, binuwag. Yung anti-corruption.
Diba? Because sino? Mga Duterte nandoon? Diba? Amin po tatanggapin ang mga dahilan at palusot. Mm. This committee's patience with bureaucratic stonewalling has reached its limit. We Correct. expect substantive answers, truthful answers, concrete actions, and genuine accountability. The Filipino people have suffered long enough under a system that allows a select few to profit while communities drown in floods and could have prevented with properly implemented projects. Ang katotohanan na hindi pwedeng itago, ang hustisya ay hindi pwedeng ipagliban. I now call upon the resource persons to come forward and fulfill their obligations to this committee and to the Filipino people. Maraming salamat.